possible na hindi pa rin nga raw tapos ang Miami Heat pagpasok ng off-season kahit nakuha ng mga to itong si Giannis. Sinabi mismo yan ni Shams sa report na hindi pa tapos ang Miami Heat ngayon sa pagsisimula ng off-season. Marami pang pwedeng gawing hakbang yung mga to ngayon. Ginamit nila si Tyler Hero sa trade package kaya malinaw na nawalan sila ng elite point guard o playmaker dahil si Giannis at Bam Aquino, Bam Adebayo, mas effective nga raw kung may elite guard na kayang mag-create ng open shot sa kanila sa ilalim. Kaya base mismo sa report, after ng trade kay Giannis, manipis na ngayon ang depth ng Miami. Kailangan nila ng veteran wing defender o scoring punch mula sa second unit. Kaya ngayon naglalabasan ulit yung mga speculation ng mga analyst at insider mismo pagkatapos ng Giannis trade. Isa sa pinakamalaking kakulangan nila ngayon, isang elite creator. Kailangan ng Heat ng guard o forward na kayang gumawa ng opensa na kukumpleto sa championship push nila. Kaya yan mismo yung nagpapaingay ulit na pwedeng pag-isipan ng Heat na i-recruit itong si LeBron, lalo ngayon na nalalagay na rin kasi yan sa alanganing contract sa Lakers. Sa report kasi mismo ni Barry Jackson ng Miami Herald, hindi pa rin nga raw isinasara ng Miami Heat yung possible return nitong si LeBron James hanggang ngayon pero malinaw na long shot o napakaliit nga raw ng chance nito. Ang dahilan, hindi nga raw dahil ayaw siya ng Heat dahil to sa salary cap at roster situation ng Miami ngayon. Sa report na nabanggit na kung hindi magamit ng Miami ang cap space sa ibang target ngayong off-season, pwede nila yan mismong gamitin pang offer kay LeBron, yung full mid-level exception nila na nasa 15.5 million pa. Pero malayo kasi yan sobra sa 50 million max contract niya sa Lakers. Kaya kahit pumasok si LeBron nga raw sa free agency, possible nga raw na humanap pa rin yan ng malaking contract. Pero yung mga analyst kasi sinasabi na hindi na lang kasi usapan to tungkol sa malaking contract Gusto ni LeBron ng contender na team kung sakaling pumasok siya sa free agency. Kahit ngayon sa Lakers desidido siyang mag-salary discount kung malalaman nga raw nito kung ano yung galaw ng front office at kung sino talaga yung target nila na magpapalinaw ng championship push nila. Pero sa ngayon kasi, halos isang linggo na lang ang natitira sa off-season pero wala pa rin malinaw na sagot sa kanya ang front office. Kaya lalong nagiging komplikado yung lagay niya ngayon dyan. Kaya kahit nga pumasok si LeBron sa free agency, ang hahabulin niyan champion contender na team. Instant championship window kasi sa kanya Ang Miami Heat, limitado ang salary cap at nasa first apron restriction. Ang pinakamalaking realistic offer nila kay LeBron, mid-level exception lang, malayo sa max contract niya. Kaya kung makukumbinsi nga raw nila itong si LeBron at itong si Pat Riley na mapabalik sa Miami Heat gamit lang yung mid-level exception, hawak nila si Giannis na nasa championship contention na, dyan pwedeng makakumbinsi nga raw si LeBron. Kung hindi rin kasi kayang ibigay ng Lakers ang near max contract kay LeBron, hindi rin nga raw papayag basta-basta na mag-pay cut yan ng sobrang laki kung hindi rin malinaw ang championship window sa mga to. At dyan pwedeng maging komplikado at pumasok si LeBron sa free agency at tignan yung available team na instant champion contender agad para sa last championship run na hinahabol niya. Ang Rockets naman ngayon, hindi actively tinitrade talaga si Kevin Durant at Alperen Sengun. Pero based sa report, bukas sila sa pakikinig sa mga offer ngayong offseason. Parang ganun rin naman ang lalabas dahil imposibleng walang team nga raw ang maging interesado dito kay Durant at Sengun sa market. Untouchable lang sa kanila itong si Amen Thompson based yan sa article na nabasa ko sa Yahoo Sports. Noong 2025, nagbuhos yung mga to ng maraming asset at role player para makuha si Kevin Durant. Nasama pa nga dyan itong si Jalen Green at Dillon Brooks dahil nakita nilang si KD yung final piece para sa championship window na mukhang ngayon nagsisisi na yung front office dyan. Halos kalahating season naglaro si KD sa Rockets, biglang pinasok yan sa trade blocks ngayon at sa report handa silang makinig sa kahit anong trade offer. Hindi lang si Durant lahat ng available player sa roster nila maliban lang kay Amen Thompson. Kaya based sa mga report, nagkaroon bigla ngayon ang Rockets ng 180-degree turn sa roster nila. Pumasok ang Rockets sa 2025 to 26 season na isa sa mga team favorite sa title run pero naging miserable yung season nila.
52-30 record, number 5 seed sa Western, tapos first round exit pa. Ang masama, tinalo sila ng Lakers 2-4 sa series. Parang ngayon nga lang daw napagtanto ng Rockets na malayo pa yung mga to sa level ngayon ng champion contender team. Kahit nakuha nila si Durant, malaki pa rin yung kakulangan nga raw ng roster ng mga to sa depth at overall championship readiness. Pumirma si Durant ng 2 years 90 million extension sa Rockets galing sa Suns, kasama yung player option sa 2027 to 28 season. Sa madaling salita, under contract siya ngayon sa 2027 to 2028, may player option pa. Kung gusto niya, pwede na kasi siyang maging free agent kung hindi niya kukunin ang player option. Parang may nabasa pa nga ako after ng NBA career nitong si KD, possible maging analyst na lang to. Kung tama rin, total, mas maraming oras nga to sa SOCMED. Possible pumasok pa kasi siya around 43.9 million ngayong season at may player option na 46 million para sa 2028. Kaya hindi rin ganong kadali i-acquire ng ibang team yung contract ni KD. Kailangan pa rin ng maraming asset at draft capital para makabawi-bawi naman yung Rockets sa kanya.